Walang kahit sinong eksperto ang kailaman nagtagumpay na mapangasiwaan ang 7 taong gulang na anak na babae ng bilyonaryong si Gabriel Bautista. Hindi mga psychologist, hindi mga tagapag-alaga, kahit ang pinakabeteranong mga yaya, lahat sila ay nabigo. Hanggang sa isang araw, isang simpleng waitress ang gumawa ng hindi inaasahan, isang bagay na tuluyang nagbago sa lahat. Ang matutuklasan niya tungkol sa nakatagong nakaraan ng pamilyang ito ay maaaring sumira sa kanilang pag-asa sa kaligayahan o maghatid ng isang himalang hindi kailanman inakala ng sinuman. Sa Les Jardins, isang mamahaling restoran na kilala sa karangyaan, ang mga Biyernes ng gabi ay palaging pinakakaakit-akit. Kumikislap ang ginintuang ilaw sa mga kristal na baso. Ang banayad na musika ay humahalo sa mahihinang usapan at lahat ay tila perpekto. Ngunit si Marites, isa sa mga waitress, ay alam na hindi magtatagal ang katahimikang ito. Kinakabahan niyang inayos muli ang kanyang apron at sumulyap sa orasan sa dingding. 7:45 ng gabi. Sa loob lamang ng 15 minuto, darating ang pamilyang Bautista, dala ang uri ng kaguluhang nagpapatense sa buong staff. Marites, ikaw ang bahala sa table 12 ngayong gabi, sabi ni Carlos, ang manager. May kakaibang halo ng awa at katatagan ang kanyang boses. Table 12, ang mesa na pabulong na pinag-uusapan ng mga empleyado, ang mesa na parang isinumpa. Alam ko, sagot ni Marites, malalim na huminga. Ito ang 15 beses niyang pagsisilbi sa kanila. 15 linggo ng sunod-sunod, paulit-ulit niyang nasasaksihan ang parehong nakakasakit na eksena. Tumunog ang kampana sa pintuan at sumikip ang sikmura ni Marites. Unang pumasok si Gabriel Bautista. Matangkad, elegante ang suot, ngunit mabigat ang tingin sa kanyang mga mata. Isang lalaking may pasan-pasang problema na hindi niya kayang ayusin. Sumunod si Chloe, tuwid ang postura na parang mahalagang tao. Mukhang mas gugustuhin niyang nasa ibang lugar siya. At pagkatapos ay dumating ang maliit na batang babae, si Isabela. 7 taong gulang lamang, may gintong buhok na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Nakasuot siya na parang prinsesa sa kwento. Ngunit ramdam ni Marites ang malayo at tahimik na tingin sa mga mata ni Isabela ay tingin ng batang may kulang na bagay na hindi niya maunawaan. Magandang gabi, Mr. at Mrs. Bautista, bati ni Marites, pilit na nagbibigay ng pinakamainit ng ngiti. Handa na po ang inyong mesa. Napilitang ngumiti si Gabriel, hindi man lang tumingala si Chloe, abala na agad sa mabilis na pagtatype sa kanyang telepono. Hindi nagsalita si Isabela, tinitigan lamang niya si Marites ng matalim, isang titig na nakakapagpailang kahit sa matatanda. Pumunta sila sa table 12, nasa gitna mismo ng dining room. Napansin sila ng lahat, paano nga ba hindi? Umupo si Isabela na nakaharap sa buong silid na parang munting reyna sa kanyang trono, naghihintay sa gabi-gabing bagyo. Ano po ang maipaglilingkod ko ngayong gabi? Tanong ni Marites habang hawak ang notepad. Ang usual, buntong hininga ni Gabriel. Salmon para sa akin, Caesar salad para kay Chloe, at para kay Isabela, huminto siya, chicken nuggets. Isinulat ito ni Marites, ngunit alam niyang hindi pagkain ang problema. Ang tunay na pagsubok ay magsisimula kapag nasa mesa na ang mga plato. Habang papunta siya sa kusina, narinig niyang pabulong na sinabi ni Chloe kay Gabriel, "Hindi ko na kaya ito. Linggo-linggo pareho ang bangungot." Gagaling din siya, sagot ni Gabriel, ngunit mas tunog iyon na pag-asa kaysa paniniwala. Mula sa malayo, sumulyap si Marites sa table 12.
Ang ibang bisita ay tahimik na kumakain, ngunit may ilan nang nagtatapon ng maingat na tingin sa kilalang mesa. Nararamdaman nila, darating ang bagyo. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik si Marites na may hawak na tray. Maingat niyang inilapag ang bawat pagkain. Salmon para kay Gabriel, salad para kay Chloe, at nuggets sa harap ni Isabela. Tiningnan ng bata ang plato na parang nakakadiri. Ayoko nito. Sabi niya, itinulak ang pagkain palayo. Sweetheart, paborito mo yan, mahinahong sabi ni Gabriel, pilit na kalmado. Sabi ko ayoko, sigaw ni Isabela. Ang boses niya ay tumagos sa buong restaurant na parang sirena. Lumingon ang lahat, tumigil ang usapan, nabitin ng mga tinidor sa ere. Biglang nakatuon ang lahat ng mata sa table 12. Pumikit si Chloe sa hiya. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang pinipilit niyang manatiling kalmado. Isabela, pakiusap, halos magmakaawa siya. Pwede ba tayong magkaroon ng isang payapang hapunan? Sumagot si Isabela sa pamamagitan ng paghawak sa baso ng juice at pagbuhos nito sa mesa. Kumalat ang orange na likido na parang alon, binasa ang puting mantel at tumulo sa sahig. Natigilan ng buong restaurant. Pagkatapos ay tumayo siya at isa-isang itinapon ang chicken nuggets sa sahig na parang nagpapakain ng mga ibong, hindi naman totoo. Nakatayo si Marites, mabigat ang dibdib. Paulit-ulit na niyang nakita ang eksenang ito. Ngunit ngayong gabi, may napansin siyang kakaiba. Habang itinatapon ni Isabela ang pagkain, may tahimik na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ito simpleng tantrum, isa itong batang umiiyak para sa tulong, sa tanging paraan na alam niya. Kukuha ako ng basahan, mahina sabi ni Marites. Ngunit sa halip na pumunta sa kusina, gumawa siya ng hindi inaasahan ng lahat. Lumuhod siya sa tabi ni Isabela, parang napigil ang hininga ng buong silid. Natigilan si Gabriel, tumingala si Chloe. Maging si Isabela ay huminto at nagulat na tumitig kay Marites. Hi, Isabela, malumanay na sabi ni Marites, mababa at mainit ang boses. Pwede ba kitang sabihan ng isang sikreto? Pinunasan ng bata ang mukha gamit ang manggas at sumilip ang kuryosidad sa gitna ng luha. Nung kasing edad mo ako, madalas din akong magalit, patuloy ni Marites. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahan-dahang umiling si Isabela. Dahil may sakit sa loob ko, sabi ni Marites, inilagay ang kamay sa dibdib. Pero hindi ko alam kung paano sabihin sa iba, kaya gumagawa ako ng gulo. Kasi ang gulo ay maingay, at ang ingay ay nagpapapansin sa mga tao. Lumaki ang mga mata ni Isabela. Sa unang pagkakataon, may taong nakikipag-usap sa kanya, hindi tungkol sa kanya. Nararamdaman mo rin ba yung sakit na yan? Tanong ni Marites. Tumingin si Isabela sa ibaba, saka dahan-dahang tumango. Sa mesa, yumuko si Gabriel, hindi makapaniwala. Ang anak niyang problemado at malayo ang loob ay tumutugon na. Ano sa tingin mo ang makakatulong para lumiit ang sakit na yan? Mahinahong tanong ni Marites. Nag-isip si Isabela sandali. Pagkatapos ay lumapit siya at may ibinulong sa taingan ni Marites. Ngumiti si Marites, tumayo at iniabot ang kamay. Gawin natin yan, sabi niya. Sa gulat ng buong restoran, hinawakan ni Isabela ang kamay niya. Ano ang sinabi niya? Halos hindi makapagsalita si Gabriel. Tumingin si Marites kay Gabriel, kay Chloe at sa kalmadong bata. Sabi niya, sana may umupo at kumain kasama niya. Hindi lang siya pinapanood mula sa kabilang dulo ng mesa. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Tumingin si Gabriel kay Chloe, tumingin si Chloe sa anak nila, tumingin si Isabela kay Marites, ang mga mata puno ng bagay na matagal nang hindi nakita ng sinuman, pag-asa. Pwede ka bang umupo at kumain kasama ko? Mahina at may pag-asang tanong niya. Sumulyap si Marites kay Carlos. Ang manager nangingintab ang mata, tumango bilang pagsang-ayon. Siyempre, sagot ni Marites habang hinihila ang isang upuan. Ikinagagalak ko at sa unang pagkakataon sa loob ng 15 linggo,
Ang Table 12 ay naghapunan ng payapa. Natapos ni Isabela ang nuggets niya, nagkwento siya tungkol sa paborito niyang cartoons. Tumawa pa siya sa isang nakakatawang biro ni Marites. Tahimik na nakaupo sina Gabriel at Chloe, pinapanood ang isang himalang nagaganap sa harap ng kanilang mga mata. Pagkatapos ng hapunan, agad na tinawag ni Gabriel si Marites sa isang tabi upang makausap siya ng pribado. "Paano mo nagawa yon?" tanong niya. Nanginginig ang boses at kumikislap ang luha sa kanyang mga mata. "Nakapunta na kami sa 15 psychologists, kumuha ng 2 profesional na yaya, mga eksperto sa pag-uugali ng bata, pero wala ni isa ang nagawang gawin ang ginawa mo ngayong gabi." Tumingin si Marites kay Isabela na ngayon ay tahimik na naguguhit sa isang napkin, kalmadong-kalmado. "Wala po akong ginawang kakaiba, Mr. Bautista," mahina niyang sabi. "Simple lang, kinausap ko siya." Umiling si Gabriel, ayaw tanggapin ang paliwanag. "Hindi, higit pa yon sa simpleng usapan. May ginawa kang kamangha-mangha, isang bagay na walang ibang nakagawa." Mabilis niyang inilabas ang kanyang wallet at nagsimulang magbilang ng pera, 5 malulutong na papel, tigi 1,000 reais bawat isa. "Heto," sabi niya, iniabot ang mga ito, 5,000, at mas marami pa kung magagawa mong ipagpatuloy kung anuman ang ginawa mo ngayong gabi. Tumingin si Marites sa pera kay Gabriel at muli kay Isabela. "Pakiusap, itabi ninyo po iyan," mahina niyang sabi. "Hindi ito tungkol sa pera." Halatang nabigla si Gabriel. "Kung ganon, tungkol saan ito?" "Hindi to himala," sagot niya. Banayad na ngumiti habang pinapanood si Isabela na ipinapakita ang kanyang guhit sa mga magulang. "Ito ay simula pa lamang. Dumating ang Lunes na may mahinang ulan na kumakatok sa mga bintana ng restoran. Kulay abo ang langit at ang ambon ay nagpapalabo sa salamin. Pinupunasan ni Marites ang mga bakanting mesa, ngunit ang isip niya ay bumabalik pa rin sa nangyari noong Biyernes ng gabi. 3 araw pa lamang ang lumipas, ngunit sariwa pa rin sa kanya ang mga matang puno ng luha ni Isabela. "Marites," sabi ni Carlos habang lumalapit na may pag-aalala. "Ayos ka lang ba? Parang iba ka mula nung Biyernes." Huminto si Marites sa paglilinis at tumingala. "Hindi ko matigilang isipin ang batang yon," amin niya. "Carlos, napapansin mo ba kung paano niya tinitingnan ang ibang mga mesa?" Tumaas ang kilay ni Carlos. "Ano ang ibig mong sabihin?" Pinagmamasdan niya ang mga pamilyang nasa paligid niya. Kapag may mga batang tumatawa at nakikipagkwentuhan sa mga magulang nila, nakatitig siya, parang sinusubukang alalahanin ang isang bagay na dati niyang mayroon pero hindi niya alam kung paano ibabalik. Umupo si Carlos sa isang silyang malapit. Sa edad na 50, marami na siyang pamilyang nakitang dumaan sa Le Jardin. Ngunit bihira ang empleyadong may ganitong puso. "Marites," sabi niya, ibinaba ang boses, "may dapat kang malaman tungkol sa mga Bautista. Makakatulong ito para mas maintindihan mo si Isabela." Lumapit si Marites, ramdam niyang mahalaga ito. Regular silang kumakain dito halos 4 na taon na, simula ni Carlos. Pero hindi palaging ganito ang itsura ng buhay nila. "Paano sila dati?" tanong ni Marites. "Noon si Gabriel ay pumupunta rito kasama ang una niyang asawa, si Helena at si Isabela." Ngumiti si Carlos ng bahagya sa alaala. "Sila ang pinakamasayang pamilya na nakita kong pumasok sa restoran. Malalim ang ugnayan ni Helena at ng anak niya. Kitang-kita mo, palagi silang magkasama, tawa ng tawa, nagkukwento habang kumakain, parang magkaibigang matalik." Sumikip ang dibdib ni Marites. "Ano ang nangyari kay Helena?" tanong niya. Bumuntong hininga si Carlos, may lungkot sa mga mata. "Isang aksidente sa sasakyan. Eksaktong 2 taon na ang nakalipas. Nasa kotse si Isabela sa likod." Napigil ang hininga ni Marites. "Siya lang ang lumabas na walang galos," patuloy ni Carlos. "Pero si Helena hindi na nakasurvive.
3 araw siyang nasa ospital bago pumanaw. Pero si Isabela, huminto siya. Nandun siya sa tabi ng kama ng ina niya hanggang sa huli. Naghintay siya, naniniwalang magigising si Helena. Nangilid ang luha sa mata ni Marites. Biglang nagkaroon ng saysayang lahat. Ang galit, ang pagsabog ng emosyon, ang tahimik na paghingi ng tulong. At si Chloe, tanong ni Marites kahit alam na niya ang sagot. Ikinasal si Gabriel sa kanya 1 taon pagkatapos ng aksidente, paliwanag ni Carlos. Isang matalinong babae siya, masipag, matalas ang isip, pero nag-atubili siya. Hindi siya nakabuo ng koneksyon kay Isabela at sa totoo lang, hindi ko rin siya masisisi. Paano mo nga ba malalampasan ang alaala ng isang taong tila perpekto sa lahat ng paraan? Dahan-dahang tumango si Marites, naiintindihan na kung bakit ganoon ang ibinulong ni Isabela noong Biyernes. Biglang bumukas ang pinto at tumingala si Marites upang makita si Gabriel Bautista na mag-isa sa pasukan. 2:00 ng hapon iyon sa isang Lunes, malayo sa karaniwang schedule ng pamilya. Mr. Bautista! Bati ni Carlos, halatang nagulat. Hindi namin inaasahang makikita kayo ngayon. Magandang hapon, Carlos, sagot ni Gabriel. Naparito ako upang makausap si Marites. Bumilis ang tibok ng puso ni Marites. Ako po, sir? Tanong niya, pinunasan ang kamay sa kaba. Lumapit si Gabriel ng dahan-dahan. May nagbago sa kanya. Parang mas magaan siya. Ngunit mas seryoso rin, mas determinado. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tanong niya. Tumabi si Carlos ng maingat at umupo si Gabriel sa isang mesa na katatapos lang linisin ni Marites. Gusto kong malaman mo, simula niya, ang nangyari nung Biyernes, binago nito ang tahanan namin. Binago po paano? Tanong ni Marites. Hindi tumigil si Isabela sa pagbanggit sa'yo buong weekend. Siya, pinag-usapan ako. Higit pa ron, sabi ni Gabriel, ngumiti. Gumuhit siya ng mga larawan mo, 2-12 ng guhit. Gumawa siya ng mga kwento tungkol sa inyong dalawa na nag-a-adventure. Nilinis pa niya ang buong kwarto niya, sakaling pumunta ka at gusto mong makita. Napangiti si Marites na antig. Napaka-espesyal niyang bata. Kaya ako nandito, sabi ni Gabriel, lumapit. May ideya ako, baka parang nakakabaliw, pero handa ka bang maghapunan sa bahay namin ngayong gabi? Napakurap si Marites. Sa bahay ninyo? Oh, sagot niya. Si Isabela ang humiling. Gusto niyang ipakita ang mga guhit niya at gusto niyang magkwento tungkol sa kanyang ina. Sumikip ang lalamunan ni Marites. Hindi pa niya kailanman napag-usapan si Helena sa loob ng 2 taon, dagdag ni Gabriel. Pero gusto niyang makipag-usap sa iyo. Mr. Bautista, hindi ko po alam kung nararapat yon, sabi ni Marites. Ako'y waitress lamang at kayo. At kami ano? Tanong ni Gabriel ng mabait. Mayaman? Umiling siya. Marites, hindi pera ang nagpasaya sa anak ko. Ikaw ang nagpasaya sa kanya. Sa loob lamang ng 15 minuto, isang bagay na hindi nagawa ng taon ng therapy. Sumulyap si Marites kay Carlos na nakamasid mula sa malayo. Tumango siya bilang suporta. Sige po, sabi ni Marites, pero may isang kondisyon. Sabihin mo, ako ang magluluto ng hapunan, sabi niya. Gusto kong matutunan ni Isabela na ang pinakamagandang pagkain ay mula sa pagmamahal, hindi mula sa luho. Ngumiti si Gabriel sa unang pagkakataon noong araw na iyon. Deal! 6 na oras ang lumipas, nakatayo si Marites sa harap ng mansyon ng Bautista, hawak ang bag ng sariwang sangkap para sa simpleng pasta. Mas magara ang bahay kaysa sa inaasahan niya. Ngunit nawala ang lahat ng iyon nang makita niya ang pamilyar na figura na tumatakbo pababa ng hagdan. Marites! Sigaw ni Isabela sa tuwa, tumatakbo patungo sa kanya na parang sinag ng araw. Talaga bang dumating ka? Siyempre, sabi ni Marites, lumuhod upang yakapin siya. Ang pangako ay pangako.
Mahigpit siyang niyakap ni Isabela at sa sandaling iyon may mainit at malalim na pakiramdam na bumalot sa dibdib ni Marites. Kailan nga ba huling may taong sobrang saya na makita siya? "Halika, halika!" Sabik na sabi ni Isabela, hinihila ang kamay niya. "May napakahalaga akong ipapakita." Pumasok sila sa mansyon at formal siyang binati ni Chloe sa sala. Magalang ito, ngunit may bahid pa rin ng pagkailang sa postura niya. "Marites, tama?" sabi ni Chloe, pilit na ngumiti. Hindi tumigil si Isabela sa pagbanggit sa iyo. "Ikinagagalak ko pong makilala kayo ng maayos, Mrs. Bautista." "Sa totoo lang, Chloe na lang," sagot niya. "At salamat sa ginawa mo noong Biyernes." May ibang laman ng kanyang mga salita, tunay na pasasalamat, ngunit may iba pa, ginhawa, parang nabawasan ng bigat na matagal niyang pasan. "Marites, sa taas, dali!" sigaw ni Isabela, muling hinihila ang kamay niya. "Gusto kitang ipakita sa kwarto ni Mami." Nagatubili si Marites at tumingin kay Gabriel. Tumango siya ng bahagya, ngunit ang mga mata niya ay puno ng emosyon, pag-asa at takot. Ang kwarto ni Isabela ay parang panaginip para sa sinumang batang babae. Malambot na pink na pader, mga estanting puno ng libro at laruan, at mga drawing sa lahat ng sulok, 12 ng guhit na nakadikit sa bawat ibabaw. Ang talagang pumukaw sa pansin ni Marites ay isang maliit na mesa na nakatago sa sulok ng kwarto at ito'y puno ng mga litrato. "Yun ang mami ko!" Proud na sabi ni Isabela habang dinampot ang isang naka-frame na larawan. Helena ang pangalan niya, siya ang pinakamagandang tao sa buong mundo. Dahan-damang kinuha ni Marites ang litrato mula sa kamay ng bata at sa isang iglap, parang huminto ang tibok ng puso niya. Totoong maganda si Helena. May malalambot siyang kulot na buhok na kulay tsokolate at ngiting nagbubuga ng init at kabaitan. Pero ang pinakatumatak kay Marites ay hindi ang itsura nito. May mas malalim pa, may kung anong bagay sa ekspresyon niya, sa titig niya. Isang liwanag sa mga mata, ang parehong liwanag na nakita ni Marites kay Isabela. "Pinapaalala ba niya ako sa iyo?" Mahina at maingat na tanong ni Marites. Tumango si Isabela ng walang pag-aalinlangan. "Oh, sobra! Kaya alam kong iba ka. Sabi ni Mami, ang mga espesyal na tao may liwanag sa mata at meron ka rin." Lumuhod si Marites at marahang hinawakan ang maliliit na kamay ni Isabela. "Pwede ba kitang tanungin ng isang mahalagang bagay?" Pabulong niyang sabi. "Oo naman! Bakit ka sobrang nagagalit tuwing dinner?" Unti-unting nawala ang masayang ngiti ni Isabela. Sumulyap siya sa litrato ng mami niya, saka tumingin ulit kay Marites. Kasi nakalimutan na ni Daddy kung paanong ngumiti kasama ako," mahina niyang sabi. At sinusubukan naman ni Chloe, pero hindi niya alam yung maliliit na bagay na alam ni Mami. "Anong klaseng bagay?" Malumanay na tanong ni Marites. "Gaya ng gusto kong mag-drawing bago kumain. Ayoko kapag nakatitig lang sa phone ang mga tao habang nagdi-dinner. Gusto kong magkwento ng mga nakakatawang story tungkol sa pagkain. Mas sumasarap siya kapag ganon." Nangilid ang luha sa mata ni Marites at kapag nagkakalat ako, dagdag ni Isabela, nanginginig ang boses sa sakit at katapatan. Doon lang sila tumitingin sa akin, kahit galit sila, basta nakikita nila ako. Sa sandaling iyon, luminaw ang lahat. Hindi nagwawala si Isabela dahil masama siya o spoiled. Sumisigaw siya sa paraang alam niya para may makapansin, para may kumonekta sa kanya ng tunay. "Isabela," sabi ni Marites, pinunasa ng luha sa pisngi ng bata. "Paano kung turuan kita ng mas mabuting paraan para mapansin? Paraan na ikaka-proud ng mami mo." Lumiwanag ang mga mata ni Isabela. "Talaga, gagawin mo yon?" "Gagawin ko ang kahit ano para sa'yo," sagot ni Marites. Mahigpit siyang niyakap ni Isabela.
At sa yakap na iyon, pareho silang nakahanap ng isang bagay na hindi nila alam na kulang pala sa kanila. Pagkatapos, mula sa ibaba, umalingaw-ngaw ang boses ni Gabriel. Handa na ang hapunan. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Marites, nagniningning ang mukha. Tara na! Ipakita natin sa kanila kung ano dapat ang pakiramdam ng dinner. Habang bumababa sila na magkahawak kamay, alam ni Marites sa puso niya. Hindi na muling magiging pareho ang buhay niya. Umalinsangan sa loob ng mansyon ng Bautista ang mabangong amoy ng lutong bahay na pasta. Hinahalo ni Marites ang sauce sa high-end na kusina, ngunit paulit-ulit siyang napapatingin sa dining room. Ang nakita niya roon ay nagpangiti sa kanya. Si Isabela ang may buong kontrol sa pag-aayos ng mesa. At ginawa niya iyon nang may sobrang ingat na kayang tunawin ang puso ng sinuman. Ang mga napkin ay nakatiklop na parang mga bulaklak. Ang mga drawing niya ay inilagay sa ilalim ng mga plato bilang dekorasyon at may kandilang nakasindi sa gitna dahil, paliwanag niya, para parang sa movies. Marites, ang bango dito, sabi ni Gabriel habang pumapasok sa kusina. May ngiting hindi pa nakikita ni Marites sa kanya noon. Matagal nang hindi naaamoy ng bahay na to ang tahanan. Daddy, bilisan mo, sigaw ni Isabela mula sa dining room. May itinabi akong espesyal na upuan para kay Marites. Napangiti si Marites, pero sa gilid ng paningin niya, napansin niyang pinapanood sila ni Chloe mula sa sala, tahimik, hindi mabasa ang mukha. Wala pa siyang isang salitang sinasabi mula nang umuwi at madatnan si Marites sa kusina. Handa na ang hapunan, tawag ni Marites habang dinadala ang pasta papunta sa mesa. Pero ang mesa ay hindi lang basta naihanda, na bago ito. Lumikha si Isabela ng espasyong walang kinalaman sa dating matigas at formal na mga hapunan. Mainit ito, personal, puno ng pagmamahal. Marites, dito ka umupo, giit ng bata habang hinihila ang upuan sa tabi niya. Espesyal na upuan yan. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, sabay-sabay umupo ang pamilya, walang tensyon. Nagkwento si Isabela tungkol sa mga guhit niyang ginawa. Tumawa si Gabriel sa mga kwento niya. Maging si Chloe ay unti-unting nag-relax. Alam mo, Marites, sabi ni Gabriel habang nagsasandok ng pasta, hindi ko na maalala kung kailan huling nakita ko si Isabela na ganito ka. Siya mismo, mahinang dugtong ni Chloe. Dahil gets ni Marites ang mga bata, proud na sabi ni Isabela. Alam niya na gusto rin naming maramdaman na importante kami. Ngumiti si Marites, pero napansin niyang tumigil si Chloe sa pagkain. Tinitingnan siya nito at hindi iyon magandang tingin. Biglang sinira ni Chloe ang sandali. Marites, sabi niya, tumagos ang boses sa init ng eksena. Pwede ba kitang makausap sa kusina, pribado? Nawala ang ngiti sa mukha ni Isabela. Nag-aalala ang tingin ni Gabriel. Parang lumubog ang sikmura ni Marites. Sige, sabi niya, pinanatiling kalmado ang boses. Naglakad silang dalawa papunta sa kusina at isinara ni Chloe ang pinto sa likod nila. Ramdam ni Marites ang tensyon bago pa man may magsalita. Ni-research mo ba kami bago ka pumunta ngayon? Diretsahang tanong ni Chloe, nakakross ang braso. Pasensya na? Huwag kang magkunwaring inosente, singhal ni Chloe. Hindi basta-basta lang pumapasok ang isang waitress at biglang binabago ang buhay ng isang bata ng nagkataon. Alam mo na ang tungkol kay Helena, di ba? Hindi, dahan-dahang sagot ni Marites. Sinabi lang ni Carlos kanina, pero... Aha, mapait na sabi ni Chloe. Kung ganon nag-homework ka, kaya pala. Hindi, depensa ni Marites. Mali ang iniisip mo. Totoo akong nagmamalasakit kay Isabela. Huwag mo kong lokohin, sabi ni Chloe. Malamig ang tawa. Kilala ko ang mga katulad mo, yung ginagawang sandata ang awa, yung kunwari mabait pero may motibo. Wala kang alam tungkol sa akin, sagot ni Marites, tumataas ang boses sa emosyon. At wala kang karapatang husgahan ako.
May karapatan ako, sigaw ni Chloe. Ako ang stepmother niya. 2 taon akong sinusubukang abutin siya. 2 taon akong tinutulak palayo, binabaliwala, tinatratong parang hindi ako nakikita. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Nandun si Gabriel at si Isabela nakatayo sa likod niya. Pareho silang malaki ang mata at halatang nagulat. Ano to? Maring tanong ni Gabriel. Ako ang magsasabi kung ano to, sabi ni Chloe. Itinuro si Marites. Yung miracle worker mo. Ni-research niya tayo. Nalaman lahat ng kahinaan natin at ngayon ginagamit niya ang anak natin para sa sarili niyang pakinabang. Hindi yan totoo, hingal ni Marites. Talaga? Sabay bunot ni Chloe ng phone mula sa bag niya. Kung ganon ipaliwanag mo to, isinubsob niya ang screen sa harap ni Gabriel. Hindi makita ni Marites kung ano ang nasa phone, pero nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Gabriel. Marites, dahan-dahang sabi niya, nanginginig ang boses. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit may mga litrato ng pamilya namin sa phone mo? Nakuha 2 linggo na ang nakalipas. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng paa ni Marites. Ako, may papaliwanag ko. Sinungaling! Sigaw ni Chloe, puno ng tagumpay. Pinlano mo tumula pa sa simula. Bago pa may makapagsalita ulit, dumaan si Isabela kay Gabriel at tumayo mismo sa harap ni Marites. Tigilan niyo siyang sigawan. Iyak niya mas malakas kaysa sa inaasahan ng lahat. Isabela, bumalik ka sa mesa, maring sabi ni Gabriel, pero hindi gumalaw ang bata. Hindi! Ang sama niyo sa kanya! Hindi sinungaling si Marites! Sweetheart, hindi mo naiintindihan, sabi ni Chloe, pilit na kumukontrol. Niloko niya tayo. Hindi, ikaw ang sinungaling. Sigaw ni Isabela, luha na ang mata. Hindi mo naman talaga ako gusto. Palagi kang nasa phone. Palagi kang nagagalit kapag maingay ako. Siya lang ang talagang nakikinig sa akin. Iyak ni Isabela, hilaw at desperado ang boses. Namutla ang mukha ni Chloe. Isabela, ako... Ayaw ko sa'yo, sigaw ng bata, basang-basa ng luha ang pisngi. Hindi ikaw ang mami ko at hindi ka magiging mami ko. At kapag umalis si Marites, aalis din ako. Ang katahimikang sumunod ay napakabigat. Bumagsak si Isabela sa mga bisig ni Marites, humahagulgol ng hindi mapigilan. Agad siyang niyakap ni Marites, ngunit nakatutok ang mga mata niya kay Gabriel. Ang mukha nito ay hati sa pagitan ng hindi makapaniwala, sakit at pagkalito. Marites, mahina niyang sabi, kailangan kong sabihin mo sa akin ang totoo tungkol sa mga litrato. Huminga nang nanginginig si Marites. Alam niyang ito na ang tanging pagkakataon niya at hindi na siya pwedeng magtago. 3 linggo na ang nakalipas, simula niya nanginginig ang boses. Pauwi ako pagkatapos ng shift ko, dumaan sa kalye ninyo nang makita ko kayong dumarating. Nasa labas si Isabela umiiyak para siyang nawawala sa sarili. Ayaw niyang pumasok. Huminto ako dahil nakita ko ang sarili ko sa kanya. Kumuha ka ng litrato? Tanong ni Gabriel, maingat ang tono. Oo, isa lang, amin ni Marites, pero hindi para samantalahin siya. Nawala ang mami ko nung 8 taong gulang ako, sabi niya, nababasag ang boses. At nang makita ko si Isabela na umiiyak ng ganun, parang may tumama sa akin. Para akong tumingin sa isang alaala na matagal ko nang tinatakbuhan. Iningatan ko ang litrato dahil pinaalala nito sa akin na baka sakali matulungan ko ang isang batang nasasaktan tulad ng dati kong naramdaman. Umismit si Chloe at umiling. Inaasahan mong maniwala kami dyan? Iyon ang totoo, maring sagot ni Marites. Yakap pa rin si Isabela. Hinding-hindi ako pumunta rito para kumuha ng kahit ano. Dumating lang ako dahil may batang nasasaktan at hindi ko kayang talikuran. Tumingin si Gabriel kay Marites, kay Chloe, at sa huli sa anak niyang umiiyak pa rin sa mga bisig ni Marites. Marites, sabi niya sa wakas, puno ng sakit ang boses, sa tingin ko mas mabuti kung umalis ka. Tumama ang mga salitang iyon na parang punyal.
Napatigil si Isabela, nagulat at tumitig sa ama. Hindi, Daddy, hindi. Isabela, tama na, pakiusap, pumunta ka sa kwarto mo. Ayoko, sigaw niya. Kapag umalis si Marites, tatakbo ako. Isabela, sigaw ni Gabriel, pero tumakbo na siya papunta sa pintuan. Titira ako kay Marites, sigaw niya habang hinahatak ang doorknob. Dali-daling hinabol siya ni Gabriel. Nakatigil si Chloe at si Marites ay nasa gitna ng bagyong hindi niya sinasadyang likhain. Pero pagkatapos, may nangyari. Huminto si Isabela sa paghila sa pinto. Humarap siya sa kanilang lahat, may tahimik at matatag na determinasyon na hindi akma sa murang edad niya. Gusto niyo ang totoo? Tanong niya, pinupunasa ng luha gamit ang manggas. Kung ganon sasabihin ko, tumahimik ang lahat. Nakita ko si Marites nung araw na iyon sa sidewalk. Nakita kong kinunan niya ako ng litrato. At alam niyo ba kung bakit wala akong sinabi? Patuloy niya. Dahil iyon ang unang pagkakataon sa mahabang panahon na may tumingin sa akin ng may kabaitan, hindi awa. May nakakita sa akin hindi bilang problema, kundi bilang isang batang babae na karapat-dapat mapansin. Lumapit siya kay Marites at marahang hinawakan ang kamay nito. Maaring iningatan ni Marites ang litrato ko, sabi niya, pero iningatan ko siya sa puso ko. At kapag pinaalis niyo siya, pinaalis niyo rin ang tanging taong nagpapaalala sa akin na kaya ko pang maging masaya. Ang tanging tunog ay ang mahinang patak ng ulan sa bintana. Pagkatapos, dahan-dahan, binitiwan ni Isabela ang kamay ni Marites at lumapit kay Chloe. Chloe, sabi niya, kalmado ngunit puno ng emosyon, alam kong sinusubukan mong maging mabait sa akin. Lumuhod si Chloe, nangingintabang luha sa mga mata. Ano yon, sweetheart? Hindi kita tinutulak palayo dahil gusto kong maging masama, pabulong ni Isabela. Tinutulak kita palayo dahil natatakot ako. Natatakot sa ano? Tanong ni Chloe. Natatakot na baka magustuhan kita, amin ni Isabela. At pagkatapos, iiwan mo rin ako. Parang batong nahulog sa tahimik na tubig ang pangungusap na yon. Walang nagsalita. Tumalikod si Isabela at tahimik na naglakad papunta sa kwarto niya. Isinara ang pinto sa likod niya. Naiwan si Chloe na nakaluhod sa sahig, luha ng luha. Sumandal si Gabriel sa pader, wasak. At si Marites ay nakatayo sa katahimikan, alam sa kaibuturan na may malaking bagay na nagbago magpakailanman. Kinabukasan ng umaga ay dumating na mabigat at tahimik, parang langit bago ang bagyo. Hindi nakatulog si Marites. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat sandali ng gabi, tinatanong ang sarili. Alas 7 ng umaga, tumunog ang kanyang telepono, Gabriel Bautista. Hello, sagot niya, mabilis ang tibok ng puso. Marites, si Gabriel ito, kailangan kitang makita, pakiusap, urgent. Pagkalipas ng 2 oras, nakaupo siya sa table 12 sa loob ng Le Jardin. Ang mismong mesa kung saan nagsimula ang lahat. Dumating si Gabriel sa oras pero halatang pagod na pagod. May maiitim na bilog sa ilalim ng mata at nanginginig ang kamay sa kaba. Hinding-hindi na ako magpapaligoy-ligoy, sabi niya, umupo nang hindi man lang umorder ng kape. Hindi pa lumalabas si Isabela sa kwarto niya mula kagabi. Hindi siya kumain, hindi siya nagsalita, kahit isang salita. Lumubog ang dibdib ni Marites at si Chloe, mahina niyang tanong. Umiiyak siya buong gabi, sabi ni Gabriel. Sabi niya ngayon niya lang naintindihan kung bakit hindi siya matanggap ni Isabela, pero hindi na niya alam kung paano ito maaayos. Hinaplos niya ang buhok niya, talunan. Marites, nagkakawatak-watak ang anak ko at hindi ko na alam ang gagawin. Ibinaling ni Marites ang tingin pababa. Gabriel, hindi ko ito sinasadya. Baka dapat umalis na lang ako, baka sobra na ang nagawa ko. Wag! Biglang putol ni Gabriel, mas malakas kaysa sa gusto niya. Napalingon ng ilang bisita. Agad niyang ibinaba ang boses. Pasensya na, pero hindi ka pwedeng umalis. Hindi pagkatapos ng natuklasan ko kagabi.
Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Marites. Inilabas ni Gabriel ang phone niya at binuksan ang isang message thread. Pagkatapos mong umalis, pumunta ako sa kwarto ni Isabela. Ayaw niyang magsalita. Pero maya-maya, nakita ko ang note na ito. Isinuksok sa ilalim ng pinto. Iniabot niya ang phone kay Marites. Ang unang mensahe ay, "Daddy, hindi sinungaling si Marites. Ako ang nag-utos sa kanya na kunan ako ng litrato noong araw na iyon." Nanigas si Marites. Siya ang humiling sa akin? May kasunod pa, sabi ni Gabriel habang nag-scroll. Patuloy na nagbasa si Marites. Nakita ko si Marites na naglalakad sa kalsada at mukhang kasing lungkot siya ng nararamdaman ko. Kaya tumakbo ako sa sidewalk at umiyak para mapansin niya ako. Nang huminto siya, hiniling kong kuhanan niya ako ng litrato. Gusto kong maalala niya ang araw na nakilala niya ang isang malungkot na batang babae. Tinakpan ni Marites ang bibig sa gulat. Siya ang nagplano ng lahat, bulong niya. 7 taong gulang, sabi ni Gabriel, nanginginig ang boses. Ginawa niya ang buong sitwasyon, hindi para manipulahin, kundi dahil desperado siya. May huling mensahe pa, dagdag niya, at ipinakita niya ang final note. Daddy, sorry na nagsinungaling ako. Natakot lang ako na papaalisin mo si Marites. Sinabi ko sa kanya na itago ang litrato ko dahil pinangarap kong balang araw magiging bagong mami ko siya. At nang makita ko siya sa restaurant, alam kong baka matupad ang pangarap ko. Pakiusap, huwag mo siyang paalisin. Siya lang ang nagpapagaan ng sakit sa puso ko. Tumulo ang luha sa pisngi ni Marites. Ang batang ito, wasak ng lungkot, ay kumapit ng may karunungang lampas sa edad niya. Gabriel, pabulong ni Marites, halos hindi makapagsalita. Kailangan ko siyang makita. Kaya kita tinawagan, sabi niya, lumapit. At dahil gusto kong mag-alok ng isang bagay na baka parang baliw. Napakurap si Marites. Anong klaseng alok? Huminga ng malalim si Gabriel. Gusto kong tumira ka kasama namin. Nabulunan si Marites. Ano? Hindi bilang yaya, hindi bilang empleyado, kundi bilang pamilya. Kailangan ka ng anak ko, Marites. At kung magiging tapat ako, kailangan din kita. Nanatiling nakaupo si Marites, nanlalamig sa gulat. Gabriel, imposible yan. Hindi papayag si Chloe. At para malaman mo, mahinahong sabi ni Gabriel, si Chloe ang nagmungkahi nito. Napatitig si Marites sa kanya, hindi makapaniwala. Si Chloe ang nagmungkahi? Tumango si Gabriel. Pagkatapos niyang mabasa ang mga mensahe ni Isabela, lumapit siya sa akin. Sinabi niyang 2 taon niyang sinubukang punan ang papel na hindi naman talaga para sa kanya. At baka panahon na upang tanggapin na may ibang kailangan si Isabela. Lumapit siya ng kaunti. Marites, hindi kita hinihiling na maging partner ko o magkaroon ng romantikong relasyon. Hinihiling ko lang, iligtas mo ang anak ko. At kapalit nito, ibibigay ko ang kahit anong kailangan mo. Matitirhan, seguridad sa pera, pati pag-aaral ng mga kapatid mo kung meron man, kahit ano. Dahan-dahang umiling si Marites. Gabriel, parang baliw ito. Waitress lang ako. Wala akong training para mag-alaga ng batang may ganitong klasing trauma. Training? Napatawa si Gabriel ng bahagya, pagod at mapait. Nagdala kami ng 15 trained professionals. Wala ni isa ang nakaabot sa kanya. Ikaw, nagawa mo sa isang gabi. Hindi niya kailangan ng mas maraming degree sa paligid niya. Kailangan niya ng taong tunay na nagmamahal sa kanya. Biglang tumunog ang telepono ni Gabriel. Agad niyang sinagot. Si Chloe iyon at nanginginig ang boses. Gabriel, pakiusap, umuwi ka na. Kinandado ni Isabela ang sarili niya sa kwarto. Sabi niya, hindi siya lalabas hanggat wala si Marites dito. Tinapos ni Gabriel ang tawag at tumingin kay Marites. Puno ng pagmamakaawa ang mga mata. Please, sabi niya, sumama ka sa akin.
30 minuto ang lumipas, nakatayo sila sa labas ng pinto ng kwarto ni Isabela. Naupo si Chloe sa sahig ng hallway, namumula at maga ang mukha sa kakaiyak. Hindi pa siya kumakain mula kahapon, sabi niya kay Marites. Hindi man lang uminom ng tubig. Paulit-ulit lang niyang binubulong ang pangalan mo. Lumuhod si Marites sa tabi ng pinto. Isabela? Mahina niyang tawag. Ako ito, si Marites. May paggalaw sa loob. Bumalik ka? Tanong ng munting boses. Oh, sweetheart, pwede mo bang buksan ang pinto para makapag-usap tayo? Kung mangangako kang hindi ka na ulit aalis, sagot ni Isabela. Sumulyap si Marites kina Gabriel at Chloe. Tahimik silang nakatayo, puno ng pag-asa at takot ang mga mata. Isabela, kailangan mo munang buksan ang pinto, ha? Pagkatapos, pag-uusapan natin lahat. Pangako. May narinig na click. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumitaw si Isabela. Maputla, gusot ang pajama, maga ang mata sa kakaiyak. Marites! Iyak niya at agad sumubsob sa yakap nito. Hay, mahal ko! Bulong ni Marites, mahigpit siyang niyakap. Okay ka lang ba? Okay na ako ngayon, mahina niyang sagot. Mananatili ka ba sa akin habang buhay? Tumingin si Marites sa likod niya at nakita sina Gabriel at Chloe na magkatabing nakatayo. Sa sandaling iyon, napagtanto niya, hindi lang si Isabela ang kailangang iligtas. Silang lahat. Isabela, malumanay niyang sabi, bahagyang lumayo upang tingnan ang mga mata niya, may mahalaga akong itatanong. Ano yon? Gusto mo ba talagang tumira ako rito kasama mo? Mabilis na tumango si Isabela. At kung mananatili ako, makikinig ka ba kapag sinasabi kong oras na para kumain, matulog o gumawa ng homework? Oo, bulong niya. At susubukan mo bang maging kaibigan si Chloe? Mahal na mahal ka niya, hindi lang niya alam noon kung paano ipakita. Sumulyap si Isabela kay Chloe na tahimik pa ring umiiyak. Ako? Susubukan ko, sabi niya. Kung ganon, sabi ni Marites, huminga ng malalim, mananatili ako, pero kailangan malinaw ang ilang bagay. Lumapit si Gabriel. Anong kondisyon? Una, sabi ni Marites, magpapatuloy pa rin akong magtrabaho sa restaurant 3 araw sa isang linggo. Kailangan kong manatili kung sino ako. Sang-ayon. Pangalawa, si Chloe at ako ay maghahati sa responsibilidad sa pagpapalaki kay Isabela. Wala nang kompetisyon, team tayo. Tumango si Chloe, puno ng emosyon ang mga mata. At pangatlo, dagdag ni Marites, humarap kay Isabela, may ipapangako ka sa akin. Kahit ano, wala nang pagsisinungaling o panlilinlang. Kapag nasasaktan ka o galit, kakausapin mo ako. Pangako, sabi ni Isabela, inilabas ang pinky finger niya. Pinky promise? Ngumiti si Marites at ipinulupot ang daliri sa kanya. Pinky promise. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Dahan-dahang binitiwan ni Isabela ang kamay ni Marites at lumapit kay Chloe. Chloe, sabi niya, maliit ngunit matatag ang boses, pasensya na sa pagsigaw ko sa iyo kahapon. Hindi kita hate, natatakot lang ako. Lumuhod si Chloe, halos hindi mapigilan ang emosyon. Ako rin, bulong niya, natatakot na baka hindi ako sapat para sa iyo. Tumingin si Isabela sa kanya ng tapat. Pwede ba tayong matakot magkasama? Ngumiti si Chloe sa unang pagkakataon at niyakap siya. Pwede. Nakatayo si Gabriel, luha ang mata. Matapos ang sobrang sakit, nagsisimula na ring gumaling ang pamilya niya. Ngunit alam ni Marites sa kaibuturan, nasa unahan pa rin ang pinakamahirap dahil ang paglipat sa bahay ay isang bagay. Pero ang paghilom ng taon ng pagkabasag, ibang laban iyon at may pakiramdam siyang ang tunay na pagsubok ay paparating pa lang. Lumipas ang 3 linggo at tuluyang nagbago ang buhay sa loob ng mansyon ng Bautista. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang bahay ay parang tunay na tahanan. Masayang gumigising si Isabela, madalas tumatakbo sa kwarto ni Marites na may dalang bagong drawing.
Si Chloe ay nagsimulang sumali sa kanilang evening games, tumatawa sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Isang umaga habang naghahanda si Marites ng almusal, narinig niya ang tunog ng maraming sasakyang pumapasok sa garahe. Sumilip siya sa labas at nanigas. 3 itim na luxury cars nakahanay sa harap ng bahay. "Gabriel," tawag niya, "may inaasahan ba tayong bisita?" Bumaba si Gabriel sa hagdan habang inaayos ang kurbata, ngunit natigilan sa nakita. "Hindi pwede," bulong niya na mutla. "Ano yon?" tanong ni Marites, nag-aalala. Bago pa siya makasagot, tumunog ang doorbell. Hindi 1 beses, hindi 2 beses, paulit-ulit, agresibo at nagmamadali. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa pinto. Sumunod si Marites, mabilis ang tibok ng puso. Pagkabukas niya, 5 tao ang pumasok na parang bugso ng aristokratikong hangin. 2 lalaking naka-designer suit, 2 babaeng kumikislap sa alahas, at 1 matandang babae na bawat hakbang ay may dalang autoridad. "Lola Adela," gulat na sabi ni Gabriel, "anong ginagawa ninyo dito?" Ang matanda, nasa edad 70, ay sinipat ang bahay na parang sinusuri ang isang pinsala. "Naparito kami," malamig at malinaw niyang sabi, "upang itama ang kahihiyang dinala mo sa pangalan ng pamilyang Bautista." Sumikip ang dibdib ni Marites. Lumapit ang isa sa mga lalaki, kamukha ni Gabriel, at diretsyong itinuro siya. "So ito pala ang manipulator," sabi niya nang may pagkasuklam. "Ako, si Felipe Bautista, kapatid ni Gabriel, at ikaw ang waitress na sumamantala sa isang nagluluksa na bata." "Felipe!" sigaw ni Gabriel. "Huwag mong kausapin si Marites ng ganyan. Wala akong karapatan?" Tuyong tawa ni Felipe. "Pinatira mo ang isang ganap na estranghero sa bahay mo katabi ng anak mo. At akala mo hindi magre-react ang pamilya?" Lumapit ang isa sa mga babae, elegante, blonde, may pilit na ngiti. "Sweetheart," sabi niya kay Marites sa matamis na boses na salungat sa malamig niyang mga mata. "Ako si Paulina, hipag ni Gabriel. Sigurado akong mabuti ang intensyon mo, pero maging totoo tayo, hindi ka nababagay sa mundong ito." Bubuka sana ang bibig ni Marites, ngunit ang matalim na tunog ng tungkod ni Adela sa sahig ay nagpatahimik sa lahat. "Nasaan ang apo sa tuhod ko?" Matalim na singhal ng matandang babae. Parang tinawag ng boses na iyon, biglang lumitaw si Isabela sa tuktok ng hagdan. Nakapajama pa siya, gusot ang buhok mula sa tulog, at puno ng pagkalito ang mga mata. "Daddy," mahina niyang tanong habang bumababa at kusang lumapit kay Marites. "Sino sila?" "Isabela, darling," sabi ni Lola sa tuhod na si Adela, ibinuka ang mga braso. "Halika, batiin mo ang lola sa tuhod mo." Pero sa halip na tumakbo pasulong tulad ng karaniwang gagawin ng bata, agad na pumuwesto si Isabela sa likod ni Marites, mahigpit na kumapit sa damit nito. "Ayoko!" pabulong niya. Biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Dahan-dahang ibinaba ni Adela ang mga braso, lalo pang tumigas ang mukha. "Gabriel," malamig niyang sabi, "hindi man lang ako kilala ng anak mo. Kailan ba huling bumisita ang anak mo sa sariling pamilya niya?" Lumapit si Felipe, mapait ang tono. Pagkatapos ng aksidente, naging spoiled at bastos siya, at ngayon naiimpluwensyahan pa ng kung sinong estrangherang biglang lumitaw mula sa wala. "Hindi estranghero si Marites," sigaw ni Isabela, lumabas mula sa likod ng tagapagtanggol niya. "Siya ang bago kong mami." Parang kulog na tumama ang mga salita. Nanigas ang lahat sa gulat, lahat maliban kay Adela na lumakad palapit kay Gabriel na may nakakatakot na kontrol. "Bagong mami?" Mabagal niyang ulit, delikado ang boses. "Gabriel, ano ba talaga ang nangyayari sa bahay na ito?" "Lola, maipapaliwanag ko." "Huwag na!" Mahinahong singit ni Paulina, sabay hugot ng sobre mula sa designer bag niya. "Alam na namin ang lahat ng kailangan naming malaman tungkol kay Miss Marites."
Nanlamig ang dugo ni Marites. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Paulina ng malupit. Sweetheart, akala mo ba ang pamilyang may kayamanan tulad ng Bautista ay hindi mag-iimbestiga sa taong biglang lumalapit sa amin? Lumapit si Gabriel, naguguluhan at nag-aalala. Anong imbestigasyon? Kinuha ni Felipe ang sobre at naglabas ng makapal na folder ng mga papeles. Marites Santos, 24 na taong gulang, ulila mula 8 taong gulang, waitress sa loob ng 6 na taon, mag-isa sa maliit na apartment sa Villanova, may utang at... Tama na! Sigaw ni Marites na babasag ang boses, pero itinuloy pa rin ni Felipe, walang awa. At natanggal sa dati niyang trabaho dahil sa hindi angkop na pakikialam sa isang kliyente. Parang umikot ang mundo ni Marites. Kasinungalingan yan, sigaw niya. Umalis ako dahil hinaharas ako ng boss ko. Iyan ang palagi nilang sinasabi, malamig na bulong ni Paulina. Humarap si Gabriel kay Marites, may kirot sa mata. Marites, bakit hindi mo sinabi sa akin ang mga ito? Dahil hindi iyan ang pagkatao ko, giit niya. Ipinagtanggol ko ang sarili ko laban sa lalaking lumagpas sa lahat ng hangganan. Oh, malamig na sabi ni Adela habang lumalapit, sinubukan mong akitin ng amo mo para sa sariling pakinabang at nang hindi nagtagumpay, gumawa ka ng kwento na ikaw ang biktima. Napuno ng luha ang mga mata ni Marites. Paano mo nasasabi yan? Hindi mo man lang ako kilala. Alam na namin ang sapat, sagot ni Felipe malamig. At alam namin kung anong klasing babae ang lumalapit sa mayamang byudo na may malungkot na anak na babae. Si Isabela, na tahimik hanggang ngayon, biglang sumabog. Ang sasama niyo, sigaw niya tumakbo sa tabi ni Marites. Mabait si Marites, pinapatawa niya ako, nilalaro niya ako, hindi niya gusto ang pera ni Daddy. Isabela, bumalik ka sa kwarto mo, mariing utos ni Adela. Ayoko. Isabela, pagod na sabi ni Gabriel, pakiusap sundin mo ang sinasabi ng lola sa tuhod mo. Daddy, hindi, humahagulgol si Isabela, mas lalong kumapit kay Marites. Papaalisin nila siya, pakiusap, huwag mo silang hayaan. Sa sandaling yon pumasok si Chloe galing sa gym at natigilan sa nakita. Anong nangyayari dito? Mariin niyang tanong. Lumiwanag ang mukha ni Paulina na parang nakakita ng kakampi. Chloe, sakto, pinag-uusapan namin ang sitwasyon ni Marites. Lumingon si Chloe sa paligid. Umiiyak si Marites. Nanginginig si Isabela. Wasak si Gabriel. Anong sitwasyon? Maingat niyang tanong. Iniabot ni Felipe ang mga dokumento. May kaduda-dudang nakaraan ng babaeng ito at naiimpluwensyahan niya ang stepdaughter mo. Tahimik na nagbasa si Chloe. Pinanood ni Marites kung paano nagbago ang ekspresyon ni Chloe at naramdaman niyang umaakyat ang kaba sa dibdib niya. Chloe, pabulong na pakiusap ni Marites. Kilala mo ako. Nakita mo kung paano ko siya inaalagaan. Natapos, magbasa si Chloe at sa lubos na ikinagulat ng lahat, pinunit niya ang mga papel sa gitna. Wala akong pakialam kung ano ang nakasulat dito, matatag niyang sabi. Chloe, napasinghap si Paulina. Hindi, pagpapatuloy ni Chloe, palakas ng palakas ang boses. Wala kayo rito sa nakalipas na 2 taon. Hindi niyo nakita si Isabela na umiiyak hanggang makatulog. Hindi niyo nakita siyang tumatangging kumain. Hindi niyo nakita si Gabriel na unti-unting nababasag sa guilt dahil hindi niya kayang tulungan ang sarili niyang anak. Humarap siya sa pamilya, nag-aapoy ang emosyon. Ginawa ni Marites sa loob ng 3 linggo ang hindi ko nagawa sa 2 taon. Ibinabalik niya ang ngiti ni Isabela. At kung akala niyo hahayaan kong sirain niyo yon dahil sa chismis at papeles, mali kayo ng malala. Muling inihampas ni Adela ang tungkod sa sahig. Chloe, nagiging tanga ka. Malinaw na may tinatagong intensyon ng babaeng ito. Ang tanging intensyon niya ay mahalin ang batang desperadong nangangailangan ng pagmamahal.
Balik ni Chloe. Si Gabriel na tahimik hanggang ngayon sa wakas ay nagsalita. Gusto kong lumabas kayong lahat sa bahay ko, ngayon din. Sumikip ang mga mata ni Adela. Gabriel, nagkakamali ka. Maaaring ikapahamak mo ang lahat. Ang ikinapahamak ko, mapait na sabi ni Gabriel, ay ang 2 taong ginugol ko na hindi ko alam paano ililigtas ang anak ko. Lumapit si Felipe. Kung hindi mo aalisin ang babaeng yan, magsasampa kami ng kaso. May mga abogado kami na kayang patunayang masamang impluensya siya. Banta? Malamig na tanong ni Gabriel. Hindi sila banta, sagot ni Adela. Mga pangako sila. Poprotektahan namin si Isabela kahit laban sa'yo. At sa sinabi niyang iyon, nag-walk out ang mga kamag-anak ng Bautista. Iniwan ang katahimikang sobrang bigat na halos hindi makahinga. Nakakapit pa rin si Isabela kay Marites, umiiyak ng mahina. Inilagay ni Chloe ang nanginginig niyang kamay sa kanilang dalawa. Ayos lang, bulong niya kahit nanginginig din ang boses. Bumagsak si Gabriel sa sofa, ibinaon ang mukha sa mga kamay. Marites, mahina niyang sabi, hindi tumitingala. Kailangan ko ang totoo. Lahat tungkol sa nakaraan mo. Huminga ng malalim si Marites. Alam niyang dumating na ang oras upang ibunyag ang bagay na itinago niya buong buhay niya. Isang bagay na maaring magbago ng lahat sa pagitan nila, isang bagay na mag-uugnay sa nakaraan niya sa kay Gabriel sa paraang hindi niya kailaman inakala. Nang gabing iyon, binalot ng katahimikan ang mansyon na parang mabigat na kumot. Sa wakas ay nakatulog na si Isabela matapos ang ilang oras na pag-iyak, lubos na pagod. Naupo si Gabriel sa sala, naghihintay sa mga sagot na kinatatakutan niyang marinig. Nanatili si Chloe sa tabi ni Marites, isang tahimik na kilos ng suporta na ikinagulat maging ni Marites. Marites, sabi ni Gabriel sa wakas, itinaas ang tingin, sabihin mo sa akin ang lahat, simula noong mawala ang mga magulang mo. Nanginig ang mga kamay ni Marites. Sa loob ng 16 na taon, may tinago siyang lihim na sapat ang bigat para sirain ang kahit anong kapayapaan na natagpuan niya. Gabriel, mahina niyang simula, may mga bahagi ng nakaraan ko na kahit ako hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Simulan mo sa umpisa, pag-encourage ni Chloe, hinigpitan ng hawak sa kamay niya. Pumikit si Marites at huminga ng malalim. Nawala ang mga magulang ko nung 8 taong gulang ako. Pero hindi iyon normal na aksidente tulad ng palagi kong sinasabi. Bumaba ang boses niya sa bulong. Pinatay sila, nanahimik ang buong silid, ganap na katahimikan. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company, tahimik na simula ni Marites. Isang araw, may natuklasan siyang napakasama. Nilunok niya ang bigat ng emosyon. Nalaman niyang pinepeke nila ang mga safety report para sa isang gamot, isang drug na maaring makasira ng malubha sa mga bata. Gusto niya silang ilantad. Nabasag ang boses niya. Sinubukan niyang i-report ito at yumuko si Gabriel. Ramdam ang lumalalim na pangamba. At ano? Mahina niyang tanong. Napuno ng sakit ang mga mata ni Marites. Pinatay ang nanay at tatay ko habang papunta sila sa police station, bulong niya. Pupunta siya roon para magsampa ng opisyal na reklamo. Biglang tumayo si Gabriel, parang naubusan ng hangin. Anong kumpanya? Mariin niyang tanong. Bata pa ako noon, sabi ni Marites, umiling. Hindi ko na maalala ang eksaktong pangalan. Huminto siya saka nagpatuloy. Pero pagkatapos nilang mamatay, may lalaking lumitaw sa burol. Napaka-elegante, makapangyarihan. Sinabi niyang may pananagutan daw ang kumpanya at sisiguraduhin niyang aalagaan ako. Humigpit ang boses ni Gabriel. Naaalala mo ba ang itsura niya? Binuksan ni Marites ang mga mata at diretsyong tumitig sa kanya. Naalala ko ng malinaw, sabi niya. Matangkad siya, may uban sa gilid ng buhok, may maliit na peklat sa noo.
At may suot siyang gintong singsing, may nakaukit na initials. Napatras si Gabriel parang tinamaan ng kidlat. Ha, hindi, bulong niya. Hindi pwede. Lumapit si Chloe, nag-aalala. Gabriel, ano yon? Humarap muli si Gabriel kay Marites, nanginginig. Yung initials, sabi niya. Naalala mo ba? Hindi nagatubili si Marites, si HC, namuti ang mukha ni Gabriel. Dali-dali siyang tumakbo sa bookshelf at kumuha ng lumang naka-frame na litrato, mahigit 20 taon na. Marahas ang panginginig ng kamay niya habang iniabot ito. Marites, siya ba ito? Ang lalaking nasa burol mo? Tinitigan ni Marites ang larawan at sa sandaling iyon, gumuho ang buong mundo niya, parehong mukha, mas bata lang. Oo, halos hindi niya mahinga. Sino siya? Bulong niya, nabasag ang boses ni Gabriel. Christian Bautista, ang tatay ko. Ang katahimikang sumunod ay halos hindi kayanin. Parang nawala ang sahig sa ilalim ni Marites. Ang tatay mo? Napuno ng luha ang mga mata ni Gabriel. Ang tatay ko ang may-ari ng pharmaceutical company na sinubukang ilantad ng tatay mo. Nilunok niya ang bigat. Marites, ang tatay ko ang responsable sa pagkamatay ng mga magulang mo. Tinakpan ni Chloe ang bibig, horrified, na natiling nakatayo si Marites, hindi ma-process ang narinig. Hindi, bulong niya umiling, imposible, hindi ito totoo. Pero nagpatuloy si Gabriel, parang bangungot na bumabalik. Naaalala ko siyang umuwing kinakabahan 20 taon na ang nakalipas, sabi niya. Sinabi niyang may empleyadong gustong sirain ng kumpanya at may mga hakbang na ginawa. 15 taong gulang ako noon, hindi ko naintindihan. Naging pabugso-bugso ang paghinga ni Marites. Alam mo, sabi niya, tumataas ang boses. Alam mo na palagi. Hindi, sigaw ni Gabriel, lumapit. Sumusumpa ako, hindi ko alam. Ngayon ko lang naiintindihan. Ngayon ko lang pinagdurugtong-dugtong ang lahat. Sinungaling, iyak ni Marites, nawawala na sa kontrol. Kaya pala mabait ka sa akin? Kaya mo ako pinapasok sa bahay mo? Dahil sa guilt? Marites, pakiusap, makinig ka. Huwag, sigaw niya. Ginamit mo ako, ginamit mo ang sakit ko para linisin ang konsensya ng pamilya mo. Sumingit si Chloe. Marites, pakiusap, kumalma ka. Kumalma? Mabilis na humarap si Marites. Pinatay ng pamilya mo ang mga magulang ko tapos gusto mo akong kumalma? Biglang may boses mula sa itaas. Marites! Marites, nasaan ka? Si Isabela iyon, nagising sa sigawan, nanigas si Marites. Tumingin siya sa hagdan kay Gabriel, kay Chloe. Kailangan kong umalis. Sabi niya, naglakad papunta sa pinto. Marites, huwag! Hinabol siya ni Gabriel. At si Isabela? Pakiusap niya. Iiwan mo rin ba siya? Huminto si Marites nakahawak sa doorknob. Mula sa itaas, sumigaw ulit si Isabela, mas desperado. Marites! Nabasag ang boses ni Marites. Hindi siya anak ko, bulong niya. At hindi kayo pamilya ko. Kayo ang pamilyang sumira sa akin. Pinuksan niya ang pinto, pero bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Luha ang umaagos sa pisngi. Gabriel, kapag tiningnan mo ang anak mo ngayong gabi, alalahanin mong may ina siyang nagmamahal sa kanya. Ako, hindi ko na naranasan niyon muli dahil sa tatay mo. At umalis siya, sumara ang pinto sa isang huling tunog na parang yumanig sa buong bahay. Nanatiling nakatayo, sina Gabriel at Chloe hindi makagalaw. Pagkatapos ay may tunog ng maliliit na yapak na bumaba sa hagdan. Lumabas si Isabela, namumula ang mukha sa kakaiyak. Nasaan si Marites? Mariin niyang tanong. Bakit hindi siya dumating nung tinawag ko? Lumuhod si Gabriel, masikip ang lalamunan. Sweetheart, kinailangan umalis ni Marites. Umalis saan? Nagatubili siya, halos hindi makapagsalita. Siya, hindi na siya babalik, Isabela. Nakakadurog ang sigaw ni Isabela. Tumakbo siya sa pinto, hinahatak ito ng desperado. Marites, Marites, bumalik ka, kailangan kita. Hinawakan siya ni Chloe ng marahan pero pumalag si Isabela. Nangako siya na hindi siya aalis. Nangako siya.
Lumapit si Gabriel pero itinulak siya ni Isabela. Pinapaalis mo siya! Sigaw niya. Palagi kang nagpapalayas ng mga tao. Isabela, hindi ganon. Oh, ganon! Humahagulgol siya. Una si Mami, ngayon si Marites. Ayaw ko sa'yo. At sa mga salitang iyon, tumakbo siya paakyat at isinara ng malakas ang pintuan ng kwarto niya. Bumagsak si Gabriel sa sahig, wasak na wasak. Tahimik na umupo si Chloe sa tabi niya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya. Gabriel, kailangan mo siyang habulin. Napatitig si Gabriel. Si Isabela? Hindi, matatag na sabi ni Chloe. Si Marites. Paano ko magagawa? Bulong ni Gabriel. Matapos ang nalaman natin, paano niya tayo mapapatawad? Dahil hindi dapat magdusa si Marites sa kasalanan ng tatay mo, sagot ni Chloe. Sa unang pagkakataon sa 2 taon, tunay na masaya si Isabela. Sa tingin mo ba pinlano ni Marites ito? Sa tingin mo alam niya kung sino ka? Nagatubili si Gabriel. Gulat na gulat din siya tulad natin, pagpapatuloy ni Chloe. Hindi ito manipulasyon, tadhana ito. Sa itaas, naririnig pa rin ang paghikbi ni Isabela. At ngayon, bulong ni Gabriel, paano natin ipapaliwanag kay Isabela na ang taong pinakamahal niya ay anak ng mga taong winasak ng pamilya ko? Tumayo si Chloe at iniabot ang kamay. Hindi natin ipapaliwanag, sabi niya. Ayusin natin. Paano? Hahanapin natin si Marites, sagot ni Chloe. At patutunayan natin na mas malakas ang pagmamahal kaysa sa nakaraan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay niya at dahan-dahang tumayo. At kung hindi niya tayo mapapatawad? Kung ganon, sabi ni Chloe, kahit man lang malalaman ni Isabela na ipinaglaban natin ang kaligayahan niya. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang phone ni Gabriel. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kung gusto mong mahanap si Marites, nasa San Pedro Cemetery siya. Sa puntod ni na Maria at Carlos Santos. Bilisan mo. May ginagawa siya na maaaring hindi na maibalik. Ipinakita ni Gabriel ang screen kay Chloe na namutla. Sino ang nagpadala niyan? Hindi ko alam, sabi ni Gabriel habang kinukuha ang susi. Pero hindi mahalaga. Tara na. At si Isabela? Tanong ni Chloe. Nagatubili si Gabriel, hati ang loob. Pagkatapos nagpasya siya, isasama natin si Isabela. Dahil anuman ang mangyari ngayong gabi, huhubog sa natitirang buhay natin. Tumakbo sila paakyat upang kunin siya at wala ni isa sa kanila ang makaka-imagine sa matutuklasan nila. Ang San Pedro Cemetery ay nabalot ng malamig na hamog, ginagawang parang tahimik na anino ang mga lapida sa dilim. Nagmamaneho si Gabriel sa mga bakanting kalsada na parang nauubusan ng oras. Nasa tabi niya si Chloe at sa likod, yakap-yakap ni Isabela ang teddy bear niya, nakapajama pa rin, nanginginig sa takot. Daddy! Mahina at nanginginig sa takot, nasabi ni Isabela mula sa likod ng sasakyan. Bakit nasa sementeryo si Marites? Hindi ko alam, sweetheart, sagot ni Gabriel, kahit may bigat sa dibdib niyang nagsasabing masakit ang katotohanan. Pagdating nila sa gate ng sementeryo, may isang kotse na nakaparada sa labas. Agad nakilala ni Gabriel ang lalaking bumaba. Virgilio, gulat niyang sabi, ikaw ang nagpadala ng mensahe. Si Virgilio, matagal ng driver ng pamilya, ngayon may edad na pero dignified pa rin, ay lumapit na seryoso ang mukha. Mr. Gabriel, pasensya na, kinuha ko ang numero ninyo sa opisina pero wala akong ibang pagpipilian. Paano mo nalaman kung nasaan si Marites? Nagmamadaling tanong ni Gabriel. Dahil, simula ni Virgilio, sandaling huminto. Dahil ako ang naghatid sa kanya rito. Nanigas ang lahat. Ikaw, ano? Gulat na tanong ni Gabriel. 16 na taon na ang nakalipas, paliwanag ni Virgilio. Ako ang driver ng tatay ninyo. Noong araw na pinatay ang mga magulang niya, ako ang nagmaneho sa tatay ninyo papunta sa burol. Napatigil si Gabriel, parang gumuguho ang mundo niya. Alam mo na ito, mula pa noon.
Alam ko, sabi ni Virgilio, umaakyat ang guilt sa boses. At dala-dala ko iyon araw-araw mula noon. Nang makita ko si Marites sa bahay ninyo, agad ko siyang nakilala. Nasa kanya ang mga mata ng nanay niya. Kung ganon, bakit hindi mo sinabi? Dahil hindi ko lugar hanggang ngayon. Pero nang marinig ko ang nangyari, kung paano niya nalaman at tumakbo, hindi na ako nakatiis. Naupo na siya sa puntod nila simula 9:00 ng gabi, sa lamig, sa ulan, at ayaw niyang umalis. Buhat ni Chloe si Isabela. Saan mismo? Tanong niya. Sector D, sagot ni Virgilio. Grave 127. Pero maghanda kayo, hindi na siya ang parehong babaeng huli ninyong nakita. Nagmamadali silang dumaan sa mga paikot-ikot na daan ng sementeryo, sinusundan si Virgilio sa gitna ng hamog. Kumakabog ang puso ni Gabriel sa bawat hakbang. Sa wakas, sa isang sulok ng Sector D, nakita nila siya. Nakaluhod si Marites sa basang damo, basang-basa mula ulo hanggang paa, mahigpit na nakayakap sa puting marmol na lapida. Nakasulat sa bato, Maria at Carlos Santos, minamahal na mga magulang. Katabi niya ang nakabukas na backpack, nakakalat sa putik ang laman, mga lumang litrato, mga dyaryo, marurupok na papel na kupas na sa tagal. Marites! Sigaw ni Isabela, tumalon mula sa bisig ni Chloe at humarurot papunta sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Marites ang mukhang puno ng luha. Isabela, bulong niya hindi makapaniwala, bakit nandito ka? Dumating ako para iuwi ka, sabi ng bata, sumubsob sa yakap niya. Nangako ka na hindi ka aalis. Anak ko, bulong ni Marites habang mahigpit siyang niyayakap. Minsan, pinapahirap ng buhay ang pagtupad sa mga pangako. Dahan-dahang lumapit sina Gabriel at Chloe. Lumuhod si Gabriel sa tabi ni Marites at tumingin sa mga dokumento. Mga headline tungkol sa kahina-hinalang pagkamatay, mga clipped na artikulo, mga legal report, lahat ng piraso ng puzzle na kalahati ng buhay ni Marites ay ginugol para buuin. Iningatan mo to? Mahina niyang tanong. Lahat, sagot niya. Bawat litrato, bawat lead, bawat pangalang nahanap ko. 16 na taon akong naghanap ng sagot tungkol sa mga magulang ko. Hindi ko lang inasahan na dito ko sila mahahanap. Lumuhod si Chloe sa kabilang side ni Marites. Marites! Malumanay niyang sabi, talaga bang naniniwala kang alam ni Gabriel nung pinasok kanya sa buhay namin? Nag-atubili si Marites, hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan. Kung ganon, maniwala ka sa akin, sabi ng munting boses. Lumayo si Isabela, tumingin diretsyo sa mga mata ni Marites. Umiyak si Daddy nang umalis ka, sabi niya. Sobra. Sinigawan niya si Lola sa phone at nagmura, mga salitang bawal kong ulitin. Napatawa si Gabriel sa gitna ng luha. Hindi mo dapat narinig yon. Pero narinig ko, seryosong sabi ni Isabela, at naaalala ko ang sinabi niya. Sabi niya kay Lola, sinira niya ang tanging pagkakataon natin para maging masayang pamilya. Na inosente ka, napatutunayan niya yon. Tumingin muli si Marites kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, mula nang lumabas ang katotohanan, wala siyang nakitang guilt sa mata nito, kundi pagmamahal at sakit. Marites, mahina niyang sabi, pwede ba kitang ipakita ng isang bagay? Inilabas niya ang phone at binuksan ang isang folder ng messages. Pagkatapos mong umalis, kinuntak ko ang lahat ng abogado na kilala ko. At may nalaman pa ako. Hindi lang sangkot ang tatay ko sa nangyari sa mga magulang mo, ninakaw din niya ang perang para sa'yo. Nanlaki ang mata ni Marites. Anong pera? Ang life insurance at corporate settlement na dapat sumuporta sa iyo pagkatapos ng pagkamatay nila. Halos 2 milyong reais lahat. Tahimik na nakatitig si Marites. Inangkin ng tatay ko, sabi ni Gabriel. Kinuha niya ang lahat. Iniwan kang lumaki na walang-wala. Hindi ko maibabalik ang nagawa niya pero kaya kong itama kahit paano. Ayoko ng pera mo. Mabilis na sagot ni Marites.
Hindi yan pera ko, sabi ni Gabriel. Pera mo yan, dati pa. Lumapit si Isabela sa puntod. Mr. Carlos, Mrs. Maria, sabi niya sa lapida. Alam kong hindi niyo ako kilala, pero kilala ko ang anak ninyo. Siya ang pinaka-amazing na tao sa mundo. Tahimik ang lahat. Tinuruan niya akong ang pamilya ay hindi lang yung mga taong kadugo mo. Ang pamilya ay yung mga taong pinipiling manatili kapag sobrang hirap na. At pinili kong maging parte si Marites ng akin. Humarap siya sa mga matatanda. May ginawa pong sobrang mali ang lolo ni Daddy sa inyo, pero hindi alam ni Daddy. At wala ring ginawang mali si Marites. Kaya bakit hindi na lang tayo magpatawad sa isa't isa at maging totoong pamilya na? Ang mga salita niya, inosente pero matalino, ay mas tumagos kaysa sa kahit anong pagtatalo. Tumingin si Marites sa bata pagkatapos sa puntod ng mga magulang niya. Tapos kay Gabriel, kay Chloe, Isabela, mahina niyang sabi, gusto mo ba talaga akong maging parte ng pamilya mo kahit pagkatapos ng lahat? Tumango si Isabela, gusto kita higit sa lahat. Dahil ang pamilya hindi tungkol sa nakaraan, sabi niya. Tungkol ito sa kung sino ang pipiling manatili para sa kinabukasan. Dahan-dahang tumayo si Marites at inilapat ang kamay sa malamig na bato. Mom, Dad, bulong niya, nanginginig ang boses. 16 na taon akong galit, 16 na taon na puno ng sakit at puot ang puso ko. Pero nakilala ko ang isang batang babae na nagpakita sa akin na mas malakas ang pagmamahal kaysa sa galit. Humarap siya kay Gabriel. Pinapatawad kita. Parang may bumitaw sa dibdib niya. Hindi dahil madali, sabi niya. Hindi dahil binubura nito ang nakaraan. Kundi dahil karapat-dapat si Isabela sa buong puso, sa buong pamilya. At dahil ang kapit sa galit, sinisira ako. Lumapit si Gabriel, malayang tumutulo ang luha. Marites, gugugulin ko ang buong buhay ko para maging karapat-dapat sa kapatawaran na yan. Wag na, mahina niyang sagot. Mahalin mo lang ang anak mo at hayaan mong mahalin din niya ako. Lumapit si Chloe at inakbayan si Marites. Tumingala si Isabela sa kanila. So, totoong pamilya na ba tayo? Tumango agad ang tatlong adulto. Totoo na, sabay-sabay nilang sabi. Si Virgilio na nakamasid mula sa malayo ay lumapit. Mr. Gabriel, pwede ba akong magsabi? Siyempre, sa huling mga taon ng buhay ng tatay ninyo, sinabi niya sa akin na binabagabag siya ng nangyari sa mga magulang ni Marites. Sabi niya iyon ang pinakamalalim niyang pagsisisi. Napatitig si Marites, gulat. May iniwan siyang sulat para sa iyo, dagdag ni Virgilio, sakaling magpakita ka balang araw. 8 taon na itong nasa vault ko. Isang sulat, bulong ni Marites. Nagmamakaawa ito ng kapatawaran at ipinaliliwanag kung saan napunta ang pera mo. Gusto niyang malaman ng pamilya, hindi lang niya nagawang sabihin habang buhay pa siya. Muling umiyak si Marites, pero hindi na puro lungkot, para itong pagbitaw, kapayapaan. Pagkalipas ng 6 na buwan, pumasok ang sikat ng araw sa kusina ng mansyon ng Bautista habang naghahanda si Marites ng almusal. May marahang yabag at 2 munting braso ang yumakap sa baywang niya. Good morning, Mommy Marites, sabi ni Isabela nakangiti. Good morning, mahal ko, sagot ni Marites. Yumuko at hinalika ng tuktok ng ulo niya. At sa sandaling iyon, alam na niya sa wakas, hindi lang niya natagpuan ang katotohanan, natagpuan niya ang tahanan. Pumasok si Gabriel sa kusina, nakasuot ng suwit at handa ng simula ng araw. At kamusta naman ang 2 kong paboritong babae ngayong umaga? Tanong niya na may banayad ng ngiti. Mabuti kami, sagot ni Marites, sabay abot sa kanya ng mainit na tasa ng kape. May gusto si Isabela na ipakita sa iyo mula sa therapy kahapon. Nagliwanag ang mukha ni Isabela. Gumawa ako ng drawing ng pamilya natin, proud niyang sabi. Nandito ako, ikaw, si Mami Marites, si Chloe, at pati si Grandma Maria at Grandpa Carlos sa langit, nanonood sa atin mula sa heaven.
Kinuha ni Gabriel ang drawing at may biglang bumigat sa lalamunan niya. Napakaganda nito, sweetheart. Sabi niya, makapal ang emosyon sa boses. Sa sandaling iyon, pumasok si Chloe sa kusina, maayos at handa na rin para sa trabaho. Good morning everyone, sabi niya na may ngiti sabay halik sa noo ni Isabela. Huwag kalimutan, may school meeting tayo mamaya. Nakamark na sa kalendar ko, sagot ni Marites, ngumiti pabalik. Habang gumagalaw sila sa natural na ritmo ng umaga, kumukuha ng bag, humihigop ng kape, nagtatali ng sapatos. Sandaling tumigil si Marites at tumingin sa paligid. At ang nakita niya ay pumuno sa kanya ng tahimik na saya. Ito na ang buhay niya ngayon. Hindi lang siya nakatagpo ng isang batang mamahalin. Nakahanap siya ng pamilya, kinuha niya ang mga tao ng dalamhati at ginawa itong bagong simula. Ginawa niyang lakas ang lungkot, kapayapaan ang paghihiganti, pag-asa ang sakit. At sa wakas, isang bagay na mukhang tunay na paghilom. At nang tumakbo si Isabela papunta sa hallway para kunin ang backpack niya, sumisigaw. Mahal ko kayo lahat! Naramdaman niyon ni Marites sa kaibuturan ng dibdib niya. Tama ang pinili niya. Dahil minsan ang pagmamahal ay hindi dumarating sa anyong inaasahan natin. Minsan ito'y sumisibol mula sa pagkawala. Lumalaki ito kung saan naguugat ang kapatawaran at namumulaklak kapag pinili nating magtayo ng tulay sa halip na pader. At minsan lang talaga ang isang simpleng waitress ay kayang gawin ang imposible. Gawing tahanan ang isang wasak na pamilya na itinayo sa pagmamahal.